Isang bagong silang na sanggol ang inabandona sa Quezon Memorial Circle kaninang madaling araw. Kulang sa buwan ng bata at napagalamang may pneumonia pa ito. Si Teresa Andrada, naka-alerto 24. Siya si Baby Boy X. Natagpuan siya ng isang lalaking nagja-jogging na inabandona sa ibabaw ng mesang ito sa Quezon City Memorial Circle kaninang alas 5 ng madaling araw. Kwento ng gwardyang si Norman Lopez, naghahanda na siya para sa kanyang shift nang dalhin sa kanya ang baby ni Emilio Querubin, ang lalaking nakakita sa sanggol. Nung madampot niya sa dalawang tuwalya na doon pinagpatong-patong, no? Pagkatapos inilipat niya sa karton, yung karton na parang sa mga lagayan ng gift. Ang nasa isip ko lang na kailangan mabuhay siya. Kaya sa pamagitan ng hospital o doktor dito dinala namin. Pagdating sa East Avenue Medical Center, agad sinuri ang sanggol. May pneumonia ito. Lumabas din na premature pa lang si Baby X. Kaya mabuti na lang daw at nakita ang sanggol at nadala sa ospital. Lalo na ngayon, malamig yung panahon, pwede rin pong magkaroon ng hypothermia yung bata, pwede rin siya talagang mamatay yung patient. Sa tala ng pediatric section ng ospital, isang sanggol na inaabandona kada linggo ang dinadala sa kanila. Yung mga magulang po na hindi naman talaga kaya munang mag-anak, wag na lang po muna, mag-control po muna kayo. At marami din gusto magkaanak, tapos usually po pag ganyan, nakukuha na lang din ng social service ng DSW. Gaya na lamang ni Mang Norman, sa kabila ng kahirapan, handang bigyan ng kalinga at pagmamahal si Baby Boy X. Ang plano ko nga po, anuhin ko siya, yung i-adapt kung tawagin. Kasi wala ho akong anak na lalaki. Puro babae ang anak ko, 2. Hindi napigilang maiyak ni Mang Norman habang ikinikwento ang nararamdaman nang makita ang sanggol. Naalala raw kasi niya ang 2 anak na babae na minsan na lang niyang makita. 6 na taon na siyang hiwalay sa asawa. Nagpahiwatig na rin si Mang Emilio ng kagustuhang ampunin si Baby Boy X. Sa ngayon, mananatili muna sa pangangalaga ng ospital ang sanggol. Kapag malakas na siya at pwede nang alisin sa incubator, saka na siya dadalhin sa DSWD. Teresa Andrada, nakatutok, 24 oras. Posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw ayon kay Energy Undersecretary Jay Layog dahil daw po yan sa paggalaw ng presyo sa world market noong isang linggo. Pero ang pakiusap ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis, kung pwede ay huwag munang magtaas ng presyo. Patuloy raw ang pagbabantay ng Department of Energy sa presyo at nakatakda rin bukas ang pulong nito kasama ang mga transport group. Pagdating naman sa LPG, positibo ang Department of Energy, hindi na tataas ang presyo nito hanggang magtapos ang taon. Excited na ang mga anak ng superstar na si Nora Honor sa kanyang homecoming next year. Kwento ng kanyang anak na si Ian De Leon, ready na ang mga plano nila para sa pag-uwi ng kanilang mommy. Makichika kay Lars Santiago. Pamilya ang kabanding ni Ian De Leon itong nakaraang Pasko. Kasama niya ang kanyang ama, mga kapatid at iba pang miyembro ng De Leon family. Maganda ang nakikitang buhay ni Ian ngayong 2011. Pagpasok pa lang ng taon ay magte-taping na siya ng bago niyang afternoon soap opera sa GMA. May negosyo rin daw na nakaplano siya at ilang kaibigan. Basically, sa marketing muna kami, tapos sa clean technology and sa touch technology, inaayos pa namin. Sa susunod na taon din, malamang daw na makasama ni Ian at ng kanyang mga kapatid ang kanilang inang si Nora Honor. Ang latest update ko is she'll be back here soon, hopefully, para maganda naman yung pasok ng 2011, magsama-sama kami, diba? I'm still waiting for you here, ma. Ayun, dito lang po ako. Ayun. Ngayon pa lang, buo na ang plano ni Ian at ng kanyang mga kapatid para sa pag-uwi ni Ate Guy sa Pilipinas. Ang plano, siguro makapagpahinga muna siya konti, siguro private time muna with the family, banding, catch up, ganun. Tapos siguro by then, after that, if she's ready, we'll let you. Alam ni Ian na naghahanda rin mabuti ang mga tagahanga ni Ate Guy at malalaki raw ang aktibidad na naghihintay sa pag-uwi ng superstar. Natutuwa nga raw si Ian na hanggang ngayon ay nariyan pa rin ang mga taga-suporta ng kanyang ina.
Sa mga fans po ng mom ko, don't worry. Konting hintay-hintay na lang po tayo. One of these days, magugulat na lang po kayo. Nandito na siya. And yun nga, kami rin medyo naiinip na rin kakaantay. Lars Santiago, updated sa showbiz sa Penang. Sa pagbabalik ng Chika Minute, pelikulang si Agimat at si Enteng Cabizote hindi natitinag sa box office ng Metro Manila Film Festival. Mamaya na yan. Patuloy ang pakikisa ng News Cooper sa ating pagbabalita, tulad na lamang ng salpukan ng kotse at truck sa Cagayan de Oro at ang tumatagas sa tubig sa kalsada sa Caloocan. Yan at iba pang nakalap ng News Cooper sa pagtutok ni Josh Villanueva. Nawasak ang likulang bahagi ng kotseng ito matapos masalpok ng delivery truck sa Cagayan de Oro kaninang umaga. Ayon kay News Cooper Pete Abonitalia, tila nagmamadali raw ang truck. Wala namang nasaktan sa aksidente at dumiretso sa presinto ang mga sangkot dito. Halos isang buwan na namang may tagas ng tubig sa main road ng Phase 9 Bagong Silang sa Caloocan. Ayon sa isang News Cooper, nai-report na raw ito ng isang buwan at may tumingin ng taga Maynilad. Pero tila nakalimutan na raw. Sana raw ay maaksyonan na ito. Tinutukan naman ni News Cooper Arnel Albarando ang dancing fountain sa Davao City. Pinasinayanan daw ito noong 1 ng Disyembre para magbigay kasiyahan sa Kapaskuhan, lalo na sa mga bata. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at itato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga News Cooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-News Scoop ninyo. Susunod! Rocket sa bansang India sumabog matapos mag-take off. Iba't ibang pampaswerte at pangontra raw sa malas sa Year of the Metal Rabbit. Alamin! At si Agimat at si Enteng Cabizote hindi natitinag sa takilya. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.